si number 1 male podcast out of Si Asian. Soon. Sa buong mundo. What to support podcast. Magandang mga barigoy. Kung wala kayong mask yung role model or medyo nalilito dito kayo paano i-maneuver itong mga bari. Baka makatulong kami sa inyo. Baka may mga tropa kayo gusto kasama sa journey na yan. Share nyo to sa kanila. Kung nagiinuman kayo. At ng mga nagsisend nga sa amin niya, magtutropa, nagiinuman, pinapanood yung video namin, nakakatawa eh. Tapos on the background, nag-uusap-usap sila, mali, pero at least, di ba, ito paano. Pwede nyo kontrahin yung opinion namin, di ba? Anong problema dun. So, shout out sa mga members ng channel natin dyan. At sa mga hindi pa naman, go ahead, may mga videos tayo dyan. But to be transparent lang, no? Napapansin niyo may mga videos kayo para sa hindi aware sa kung paano yung membership na nangyayari. Sa mga hindi naka-member. Pag may video kayo na na-upload namin na hindi nyo maklik, kala nyo restricted, yun yung para sa members only. Okay, so gumagawa na kami niya para syempre may benefit naman, hindi sayang yung pera ng mga nagme-members. Tama. Nakalagay naman sa baba, members only. Kung hindi mo makita yun, supot ka! Baka nagmamadali kasi click agad eh. So for the information lang. Pero supot nila nun. Supot! Pero yun yung mga benefit, may mga makikita kayo behind the scene, yun ang benefit ng pagiging anti-support member channel natin. Nauna kayo nakapanood, para doon sa mga gustong mag-clip, di ba? Mauna sa mga pag-clip farming, yan yung mga benefit ninyo. Tama. Tapos, may star kang sa pag-comment. Ang ganda ng pangalan mo, nakalagay dun star, di ba, sa dulo. Membership. Sama ka sa SP Fam. Bragging rights ka, pre. Actually, to be honest, yung mga member natin ngayon, purong pagmamahal talaga yung binibigay nila. Purong pagmamahal and support. Nakikita ko nagre-renew pa sila every month. Sobrang thank you guys, no? Isa kayo sa mga puso ng ASP movement. Pala t-shirt namin available na. Yes, isa sa mga pinakamalupit na merch na nakalabas ngayon sa market, anti-support merch. Ang ganda. Bagay na bagay kahit mainit yung panahon, presko suotin. Sarap. Saka dahil nga ito yung natin minimalist design para kung ano man suotin mo sa baba, bagay pa din. Kumbaga, kung gusto mo ng low-key forma for this day, ito, parang plain black t-shirt pero nandyan yung malupit na tatak, di ba? Sobrang classic. Classic. At nagbe-make sense kasi ito rin naman yung sinasuggest natin, di ba? Pagka puporma ka, yung minimal yung tatak, di ba? Para hindi ka mahirapan mag-mix and match ba? Pre, Dito yan sa t-shirt. matanong ko lang kayo, para sa inyo, ano ang maangas na trabaho? As in, employee ka. Ano ang maangas na trabaho para sa inyo? As an employee. Trabaho para sa akin. Oh. Sige, ikaw muna. Gumanong-gulo ko pa. Maangas na trabaho. Sige, ikaw. Hindi, sige. Pero, tayo pag ano. So, isa daw, general ng Soy Army. Ingatan mo pera mo. yan muna dapat. Johnson Point para sa lahat ng social media. Kung underset improvement ka, again, mga perfumes, t-shirt, mga katulong sa inyo, go ahead. Nandiyan yung link sa description. Lalaki ka na nanonood nito, mag-sports ka. Dapat nagbenta ka na rin pala ng pang-spray sa bibig yung total sinabi mo kanina, di ba? Oo, no? Pwede. Oo, diba? Soon, makikita niyo yun. Anti-support, Hair, breath refresher ba? Yan, 8 Kawawa si assets. Ching, bugbugin natin sa numbers. Ano yan? Kakatax. 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3PM Gang, Shopee, TikTok. Bigyan ng dangal ng mga katulong. Ayos na. Ano nga to? Yun ang question. Ano yung para sa'yo maangas na trabaho? Na gusto mo ikaw? Gusto Employed hindi employed. Hindi, unang-unang wala na akong, ayoko na maging employed. So yun, pero kung ang pag-uusapan natin, yun lang ang choices. O yung mag-enjoy ka. Employed ka pa rin, pre. Employed. Pahirapin natin. Employed ka pero sa tingin mo magsasaya ka dun. Naklase ng trabaho. Kasi kung nagtatrabaho ka, technically employed ka pa rin naman talaga. Oo, sa bagay. O kung magiging empleyado ka man at papipiliin ka ng trabaho, halimbawa, ano yung
cool na trabaho para sa'yo? Profession ba o trabaho? Ngayon ko na naisip. Ano? Debunker, gusto mo? Wah! Ah! Cool na trabaho nga para sa'yo eh. Gusto mo ba maging debunker? Debunker ka, tapos naka sa kwarto ka lang. Tapos may arenola ka dyan sa gilid. Renola. Lumipas na yung mahabang panahon. Oo. Ganun pa rin, mabantot. Gago. Kada baba mo, mapanghiga. Tapos may amo ka. Uy! Ano nga? Tagal mo kasi sumagot eh. Naano ko rin eh. Ang iniisip ko, hinete sa MotoGP. Ano ba ginagawa nun? MotoGP. Ikaw yung driver. Rider, no. Ako, gago. Pero meron pa ako. Sige, go. Bakit? Pero ang hirap, hindi. Usapang maangas ha, pero sa totoo lang, di masarap yun. Nakita mo yung mga semplang nila dun. Gago. Pwede ka mamatay doon. Di ba? Napabalian sila ng mga buto doon. Babalian. Pero may nabalita na bang na-deads? Sa MotoGP, Madami. Madami, oo. Ang alam ko meron sa F1 na mamatay talaga. Pero sa MotoGP, wala pa ako na Wala pa, no? Kung meron man mag-trending. Search ko. Kaya pre, Gago, marami. kaya pre, ito. research na. Hindi tayo magbibigay ng specific Pero true story to pre. 'Di ba? Tropa nag-track day sila. Na deads yung isa, coach pa man Ay, din. oo, yun pala. Yun na yun. 'Di ba? Yun na yun. Bakit yun na deads? Pero sa MotoGP parang hindi naman sila na deads. O Oo, na-hospital lang. na deads daw yun. Oo. Duguan na pagtanggal ng helmet, nagdudugo. Unti-unti daw nagre-reduce yung death sa modern racing kasi di ko siguro dahil sa suit na dala-dala nila. Yung may airbag na. Tapos nagpapadulas na lang sila minsan, 'di ba? Pero 104 riders na raw yung namatay ng Grand Prix simula 1949. Anong liga yan? Baka F1 talaga. Grand Prix Grand daw. Prix MotoGP. MotoGP talaga. Pero since 1949, konti yun. 104 since 1949. Oo, kasi in-expect ko higit pa talaga dun eh. Oo. Number of riders, mean age in each season. Pero lupit nun pa rin, no? Oo, isa rin yun sa mga ano. Kasi nunod-nod ako. Ay, Tiboy! 2013 to 2017, there were a total of 9,092 accidents, Accident. averaging 1,818 and 4 accidents per year. Sa MotoGP to 1,800 accidents Hindi, pero yung death. per year. Yung death. Yung accident, natural yun eh. Sa bagay. Kada isang bansa nilang inaandar, lagi talaga May nagka-crash talaga eh. Oo, eh. Yung death pare. Ito, tignan natin. Averaging 18,008 accidents per year and number of wala pa nakalagay na deaths eh. Nakapatay sa'yo? kapatay. It's okay. Isa pa lang naman eh. Tayo ano ko. Ano tong Moto3 rider? 8 minutes. 8 minutes. Wala, yan dyan na yan. Wag mo, baka laksa mo na naman yung audio, masakit sa tenga yun, Ay, pre. hindi ka nababaguhin. Wag mo na, ganun na lang. Assist na lang. Yun, hindi naman marami namatay, sakto lang. Pero marami na aksidente talaga. Oo, kasi usually napapanood ko yan. Dumudulas lang talaga sila. Talagang yung suit, built talaga siya to, magsaslide ka lang eh. Ang dalawa kasi yan dalawa yung nangyayari dyan. Yung isa, yung, ano bang tawag doon? Pagka hindside ka, yung ganito, yung sumaslide ka. Oo. Usually ganun eh. Safe yun eh. Ang delikado yung tumalon yung likod mo. Oo. Kasi tatalong ka rin nun eh. Talsik ka talaga. Talsik ka no? talaga eh. Ay, wait. Ano tong motorsports? Ito ba yon? Motorsports auto racing has seen over 5,500 historical driver deaths globally. Ano sabi? Motorsport. Baka magkasama na yung kotse saka yung Parang kasama na yan lahat-lahat eh. modern circuit racing currently reports a mortality rate less than 0.10% per 1,000 drivers per year. So ang baba ng namamatay talaga. Baba. Sobrang nagde-decline na yung mga namamatay ngayon. Pero basta yun ang sinabi, overall, bumababa. Dahil yun dun sa technology na nagawa nila sa mga suit na may Sa airbag. suit, minsan yung, alam ko sa F1, may binago rin sila para mabilis mong mahatak yung driver eh.
Pag na, ano yan, pag nasusunog na. Pag nasusunog. Pero ang kulit, no? Pag ganyang level, dapat ang laki ng compensation yan. Diba? Given na buhay mo na yung nakataya pag ganyan eh. Diba? Merong ano niyan, diba? May movie na niyan eh. Storya ba ng Ford to? Basta... Yung ano, David Blaine. Tanginan to eh, motor nga eh, David Blaine ang puto magician yun. David, ano ba yun, yung motor? Basta ang ending... Harley Davidson. Harley Harley Davidson. Yun, di ba yun yung may movie nun? Ay, hindi, yung sa kotse ang naano ko niyan. Sa kotse. Ford yan. Ford yun, no? Ang kinamatay sa ending, di ba, nasunog yung sasakyan? Yun na, no? Talagang ganun sila ko, no? Kasi addict din sila, pre, no? Ah. Na-obsess talaga sila sa pag-eksperimento ng makina, Sa speed. no? Na kaya talagang parang okay na kahit mamatay na to. May may adrenaline talaga sa speed na doon nila naaabot, no? Madalas ba yung mga nagda-drive ng mga anak din ng owner ng car? Parang sa Benz, alam ko yung anak ata yung Parang, yung sa kwento, di ba ganun? Parang may kasamang bata, along the way dun sa... Pero hindi rin talaga basta-basta makapasok sa isang team, pre. Talagang pure connections talaga. Tsaka madalas, anak mayaman talaga. Kaya Usually, nga mga sobrang racer. yaman. Mga racer. Sila, yung si Marquez, magkapatid nga sila, pasok sa liga eh. Tapos, tatay nila, dating racer din. So, nakabuild na ng connections. Kaya magkapatid silang naipasok talaga sa liga. Pero multi-millionaire na muna talaga sila. Oo, no? mayaman na. Kasi, yung sports na yun, pinakamagastos na sports yun. Pero bata pa lang sila, may mga pictures sila na bata pa lang, may mga maliliit sila na sports bike. Eh, that time, mahal na yun eh. Di ba? O, na-afford ng tatay nila ng matagal na panahon na yun. Ay, racetrack, pag papractice mo. Oo, mahal yun eh. Oo. Big time na talaga. Big time talaga yun. Laro ng mayaman, no? Laro talaga siya ng mayayaman. So, pero tinan mo, ewan ko rin, so maangas siya, di ba, maangas. Pero kung wala naman nakakakilala sa'yo, halimbawa, ikaw yung tipong hindi ka nagpapanalo. Di ba, ang dami nila? Ang dami nila. Nasa likod ka, naka-helmet ka, naka-suit ka. Taon na, lagi kang hindi ka na-awardan. Tatanggalin ka nun, pre. Tatanggalin ka ng team eh. Sa bagay, Oo, sa bagay. tatanggalin ka. Eh, pero kung halimbawa parang fifth ka lang, ganun, makikilala ka ba? Kasi ako nga wala ako masyadong, naririnig ko lang palagi dyan, isang tao lang, Agusta. Ay, hindi ko Si retired na yun eh. Basta parang something like Augustine ang pangalan niya, di ba? Siya lang. Sabi na Agustin. Siya lang. So, tinan mo Si yun. Halimbawa sa akin, ako kinontra ko rin yung sinabi kong maangas sa trabaho. Basta maangas siya na nakikita ko na ganun. Pero validation sa tao, parang hindi mo rin basta-basta makukuha. Di, baka sa laro ng mayaman, may pangalan ka. Sa bagay. Hindi lang natin talaga mundo. Sa bagay. Kaya wala tayong pake. Mali no? natin, di ba, sa mundo ng mga big shot. Kasi nagpupustahan sila dyan eh. Sa bagay, sa bagay. Malakas ang gambling nila dyan. Agustini. Giacomo Agustini ba? Parang yan ata. So, paano mga fan nila dyan, pare? Puro mga multi-millionaire din, no? Oo. Oo. No? Oo. Yung nakakapag-trip lang din ng ganon. Pero ano yan, no? Tuwing every after race, may nakaabang dyan na gold digger palagi. Meron. Pepe. Oo, may Meron, nakaabang pre. lagi na pepe dyan, no? Pero wag ka. Yung mga nila pre, mga misis nila nakabantay. Oh, lahat yung MotoGP pag pinapanood mo, pag papakita yung racer kunyari, si Marc Marquez papakita. Sunod doon yung reaction ng asawa na nanonood din sa Yan, screen. si Marc Marquez pa lang iniisip ko. Oo, si Marc Marquez. Oo. Oh. Tapos pre, panalo rin yung mga asawa nila. Nilapit din. Ang gaganda rin mga Spanish looking. Alam mo yung mga Spanish looking, mga European/Spanish, ganun yung mga itsura. Ang gaganda rin. Kaya, kasi pinapakita after ng racer, yung asawa nakatingin sa monitor. Kaya kung meron mang gold digger na magbabalak, makita yung asawa, panghihinaan na ng loob. Putang ganda yan, nung labang ko dyan. Pero tingin ko, atak pa din yun. Sarap ng aralin, no? Oo. Sana alam ko lang na ito topic natin to. Titignan ko na dyan sa mga racer na yan, ano itsura ng mga asawa niyan? Ang gaganda rin. Di ba? Ang gaganda rin. Di ba? Pero iniisip ko nga, kung ganyan nga, baka kung ako nandun sa ganun, baka wala akong asawa niyan eh. I-enjoy ko yung May lalapit sa'yo dun. pre. Titirahin mo lahat, no? Hindi ba kang inaano niya, Josh? Di siya magpapakasal. Hindi siya magpapakasal. Enjoy niya Oo. muna. Di ba? Pero tingin ko nga, since hindi mo nga gagawin yon,
at maaga kang bibirada ng bibirada, siguro maaga ka rin magsasawa. Baka mananahimik ka din. Sa bagay. Pero yung mga yun, hindi yun basta-basta nagsettle, nagpakasal ng wala lang. Oh. Sawang-sawa na yun, pre. Sa bagay, sa bagay. Kailangan din nila, mahirap din ang babae sa ganung trabaho, pre. Kailangan nila mag-focus, ang hirap pag-aralan nun, pre, ha? Oo. Diba? Oh, at saka ano Para eh. silang baluno na gumaganyan-ganyan lagi. Kaya di ba na Nakapikit. sinabi ni di ba ni Bugoy kay Budoy, mayroon siyang tama. Parang ang ano niya na, kumbaga parang may pagka-ADHD na si Budoy, no? Kasi racer yan si Budoy, shoutout kay Budoy. Racer siya ng big bike din. So yun yung tama. So ibig sabihin kasi, pagka nandun ka sa speed, kailangan focus ka talaga. Doon hindi pwedeng, putang ina, sino kung kachat nung na yun? Di ba? Oo, Lalo definitely. malaking bagay yun. Oh, pre, sa bilis nun, siguradong, alam mong, dapat yung track lang ang iisipin mo. Oo, split seconds na malingat yung iniisip mo, alis dun sa racetrack saglit. Puta, malamang yun, pre. Malaking factor talaga yun. Doon pa nga lang sa speed na in-apply natin, nandun tayo sa Clark, eh. Hindi ko na magawang, ayoko talaga mag-isip ng ibang bagay. Hindi mo talaga gugustuhin kasi, nandyan Ilang na eh. speed ginawa nyo? Wala yun, ordinary speed lang yun. Oo, mabagal pa nga lang. Hindi Mabagal pa lang yun. MotoGP, yun. Dahil ilang bilis na. Eh di na, pag diretso, isang 140, 150 rin, pag liko, 60, ganun. Sa MotoGP, mga Mabilis, pre. Yung 150, triple yata, pre. doble. Yung 150 na sinasabi namin, straight na yon. Sa Straight MotoGP, yun. 150, liko yun, pre. Liko. Liko nila yun. Eh, dapat usually bumabagal ka eh. Ang normal na tao, katulad namin, sa liko, umi-80 lang kami. 80, 90, ganyan. Ang ina yung sa kanila, pre, makikita mo yung, kasi papakita yung sa camera, di ba? Oo, yung bilis Yung nila. speedometer nila, titignan. Habang lumiliko, puta, 150 na ganito, pre, oh. Nakasahid. Putang Minsan inang nga mga baka hindi halimaw lang na eh. Oo. Kasi yung, nila, zung, Yan! Yan mismo. Ibang level na ng bilis yun. Mismo. Nakakaano, pre? Pag nandun ka pa na, Matalsik yung cup ng mga nasa gilid, di ba? Oh! grabe yung bilis, no? Grabe. Pero pag tinignan mo siya sa taas, Parang wala lang. akala mo lang, ganyan lang siya, di ba? Mm. Pero yung point of view ng mga nasa gilid ng screen, ay mga bakal-bakal dyan, no? Putang ina. Alam mo, Bilis eh. nasabi mo yan, binigay din ni Andrew Tate yung niya dyan, yung perspective niya dyan. Ano daw? Tataka daw siya, bakit? May willing ba? Sabi, sinasabi mo sa akin na willing kayo pumunta ng racing dahil manunood kayo dyan. No, that's for connection. Hindi ka manunood dyan. Paano yan? Upupo ka dito, tapos may dada, yung ginanon niya, sabi niya. Sa screen ka lang nakatingin dun eh, Oo. di ba? Tangina. Mas masarap daw sa panurin sa TV, which is totoo naman kasi kitang-kita mo talaga sa TV yung nangyayari. Actually. Network talaga ang reason kaya ka pupunta doon, no? Ha? Network Or talaga. gusto mo makita yung idol mo ng personal. Pwedeng ganun eh. Pwede. Pero totoo naman eh, paano nga naman mapapanood? Kahit yung mga nanonood sa gilid, di naman nila nakikita sino nauna. Unless titignan nila yung TV, di ba? Kasi ganun lang siya eh. Oo, puro ganyan. Mas mahal pa ticket dun, pre. Mahal ticket, tapos lagi siyang ginaganap sa mga mamahaling bansa, yung MotoGP. Magulat nga ako, pre, pati yung kotse, kung pag tinignan mo, parang ang bagal nila, di ba? Ito nung close-up na, talagang bilis eh. Ano pa kaya pag F1? Sobrang... Gago, mas malakas yun. F1 pinakamabilis yata, di ba? Oo, mas malakas yun. Ano sa bilis? F1 ng motor? Alam ko F1 eh. F1 talaga. Oo, kasi sa MotoGP, para lumiko, kailangan talaga may bababaan mo yung speed mo. Sila hindi nila kailangan kasi apat yung gulong nila eh. Stable sila pag lumiliko. Kaya makikita mo yung liko ng F1, parang ganun lang oh. Hindi sila gumaganito. Hindi nga. Hindi nila hinaharap yung uso dun sa kung saan sila. Ganun lang oh. Ang lakas eh, no? Oo. Tangin, bilis eh. Ikaw, Josh, ano naman ang trabaho ang maangas para sa'yo? Di ba, Tapos ka na doon? Yun na yun eh. Oo. Di ba, Ker? Oo. Ano yan? Hindi, ayoko niya. Tayo na, boring yun. Tayo na, wala kang achievement. Sinisilip mo lang yung achievement ng iba. Hindi na. Ano ako, total na pag-usapan natin yung gusto ko maging totoong astronaut, pre. Yun ang Bakit may parang peke dream. bang astronaut? Oo, pre. Yung mga... Parang eh. Ito nga, Parang. pre. So, yan. Kaya Alien na naman tayo, guys. Ang pinaka-paborito yung segment. Kaya alam mo, kahit hindi matibay ang mga argumento ng flat earther, tumitibay sila dun sa part na, bakit to mga astronaut, ito yung mga footage, halatang peke. Makakita ka ng butas, pre, peke.
CGI talaga, pre. Legit. Oo. Kasi 'di ba papakita nila na lumulutang-lutang sila. Tapos kunwari may bubuksan yung astronaut na ganon. Lumulutang, 'di ba? Meron mga natatanggal, may tanggal na tornilyo, nahulog bigla. Ay, gago. Ganun, pre. Kaya nagkakaano Saan yan? Pag ano, sisend ko sa GC natin. So, hindi totoong nasa labas ng planeta yung mga astronaut natin ngayon? Yun nga, pre. Kasi isa pa to, bakit ko sinabi. Kasi ang pinaka, ano natin, di ba, yung, ang tumatak sa history natin sila Neil Armstrong. Tapos yung video nila, nandun sila outer space. Nakita mo ba? Tignan mo siya ngayon. Tignan mo siya ngayon with all the technology na nakita mo na. Tignan mo ulit yung pinaka-evidence noon sila Neil Armstrong na nandun sila sa moon daw, di ba? Moon. Yung flag, inahangin. Nakita mo na, pre? Gagi, parang cartoons, pre, ang King. Joke. Yan, mismo. Ito ba? Hindi ko na nakikita. Para siyang gawa sa studio na hindi nagawa ng tama. Alam mo yung mga sand, katulad nung ginagamit nila Ultraman pag naglalaban sila. Di ba sila Ultraman nandun sa peking malaking building, malaking bundok. Siya! Tapos nagtatalsikan. Sabi ko, parang ganun yung studio nung ano. Ganun Diba? yung tawagin. May pamayer niya. Tapos ito pa, yung legit question, di ba di na nila inulit? Yan. Diba? Kasi sobrang advanced na eh. Yan. Ang palusot naman nila dyan, wala na raw sense kasi napuntahan na raw. Knowing yung bansa na yun, tangin na kung mayroong resources dun or may possibility to kumita, hindi nyo igagrab yun. Kaming Toto, panoorin natin ngayon. Diba? Panoorin mo, pre. Meron, may nakita ka? Totoo Kengkoy yun, nga, pre. parang kengkoy nga. Ito. Yan ba yun? Oh, yan yun. Oh. Di ba? Tumatalon-talon. Wala. Fake yan. Sigurado yung mga flat earther nating viewers nyo magko-comment ulit yan dyan. Meron ba? Meron, bre. Oo. Meron. May mga pag itong topic natin, may mga naiinis din eh sa ganito. Talaga. Eh, wala eh. Nagkukwentuhan lang tayo dito. Pero yun nga. Yung footprint daw ng ng naiwan ng Apollo dun sa moon, kung totoo man yun, pwede daw magstay yun ng 100 million dun. Kasi nga, walang hangin. Walang hangin. Wala namang weather dun, at kung ano-ano man. So, hindi mabubura yung footprint nila. So, sinasabi nila nandun pa rin. Sabi, pwede daw magstay yun hanggang 100 million years. Oh. Pero Yun nga, going back, gusto ko talaga maging legit na astronaut. Kasi alam mo kung bakit na naisip ko yung astronaut. Kakapanood ko lang nung movie pre na yung Project Hail Mary. Puta, I suggest panoorin ninyo Project Hail Mary. Ma-appreciate yung bakit ang lupit maging astronaut. Pwede kang mag-save ng mundo pre. Biruin mo yung buong mundo para ang Superman pero normal na tao ka lang. Kasi yung nangyari doon, yung sun ng Earth natin, namamatay. Naubos yung buhay. Mamamatay na. So, pag namatay ang araw, patay ang planet. Diba? mismo. Yun ang mission niya, pre. Ang imbestigahan, yung isang star na hindi affected. Kasi lahat ng katabi nating planet, yung star nila namamatay. Ni-research nila, mayroong isang star doon sa isang malayong universe, ang buhay. So, imbestigahan mo yun, bakit ganun? Oh. Napunta siya doon. Ngayon, ang ganda kasi nung nag-investigate siya doon, syempre, naniniwala tayo na hindi lang tayo ang creature sa buong universe. Meron din palang mga alien creatures na nag-iimbestiga rin doon sa same star na yon. So, na-meet niya, pre. Na-meet niya yung alien doon. Tapos, syempre, pareho silang mag-isa na lang doon sa spaceship niya. Patay na yung mga kasamahan nito, ng alien. Patay na rin yung mga kasamahan ni Idol Ryan Gosling. So, wala silang choice kundi mag-tag team. Naggawa sila ng communication, paano sila mag-communicate. Sabi ko, putang ina, ang sarap maging astronaut. Biruin mo, may mamimit ka. Diba? Tapos nag-iimbestiga ka pa, ikaw pa yung savior. Tapos parang, syempre, technically, ibang mundo talaga. Ibang mundo talaga Iba yung talaga pinupuntahan mo, pre. Iba talaga yun. Sabi mo, meron kang malaking mission, pero wala mag-validate sa'yo nun. Oo. Walang hindi ka nun, di ba? Maliban ng tao kung ano yung dadaanan mo dun sa outer space. Diba? Diba? Kaya buti na nga lang may kasama siyang alien doon kasi parang mababaliw na rin siya eh. Ito nga naglalaro sa akin ngayon let's talk about it, yung pagpunta doon. Let's talk about pagpunta doon sa moon.
Oo nga, no? Hindi nila kaya bumalik. Let's say makapunta ka doon at that era, no? May technology sila makalapag ng moon. Gago, paano sila babalik? Oo, kasi di ba nagkakalasan yon? Oo. Nagkakalasan. Gago, di ba? Doon pa lang debunk na sila, di ba? Paano nila gagawin pabalik yun? Eh kung paalis nga ng Earth, ang hirap eh. Dahil ang dami nagkakalasan, dami sumasabog. So, paano may babalik yung moon to Earth? Hindi, pero may ginawa sila, di ba, sa Armageddon? Parang meron dong... Uy, fake talaga yung moon landing. Confirm na. Ako na Confirm na nagsasabi. siya, oh. Fake talaga. Kasi nga, daga mo tuloy sinasabi mo. Paano sila babalik? Oo, tama. Yung mga booster sabog na sa Earth. O, paano yung missile nila pabalik from moon to Earth? Tapos yung pinakita pa ni Neil Armstrong na parang 12, parang ano lang siya eh, parang 12 feet lang ata yung cone na spaceship na pinapakita dun, di ba? Yung mababa sa hagdanan. Mm-hmm. Tangina, paano makakabalik yan? Yung gas kasya ba yun? Kaso- Parang dito tukubaw lang yung gasolina nila nun. Tangina mo, Neil Armstrong, fake ka, gago ka. Sinungaling ka, Gago. tangina ka. Pero ano eh, Translate nyo to sa English, fuck you, Neil Armstrong, fake ka. Gago si Raul. Hero ng ano yun, pre, ng US. Pero hindi, anyway. Yung Fake ano nga nga, eh. pre, yung dun nga rin sa Project Hail Mary, ang mission niya dun talaga, imbestigahan lang. Tapos, yung mga findings niya, ipapadala niya na lang through maliliit na drone. Kasi, considered as suicide mission na siya eh. Wala nang talagang babalikan eh. Doon nga sa movie, hindi nga nila magawang paano bumalik eh. Oo, di ba? Wala. Di ba? Hindi niya magawa. Kung hindi ba dahil dun sa alien race na syempre mas advanced yun, yun yung reason niya para bumalik. Pero ang totoo nung sabi niya, wala, this is a one-way mission to. Papadala ko lang yung findings ko. Di ba may nag-fail tayong rocket na namatay yung mga astronaut sa loob? Ewan ko, parang di naman kasi totoo yan eh. Nandun pa yung mga pamilya, tapos nagulat sila, akala nila wala lang. Hindi ko rin, pre. Meron pare, search nyo, tapos patay yata yung 7 o 8. Parang nag-congratulate pa sila, ready sila sa pag-alis, and then pagdating sa kalagitnaan, pooh! Patay lahat, sabog yung rocket. Tsaka ito pa, pang-debunk din. Naging debunker O, diba, tuloy. debunker ka na? Sabi sa'yo eh, Naging hindi a debunk. worst job. Kasi, Cool job yan. tignan mo kung sa outer space nga, hindi nila magawa ng way paano makabalik doon. Or, hindi, ang gusto ko kasi i-point out, yung dito sa under the water, hindi pa nga sila nakakagawa ng technology, pre, paano hindi mag-crumpled yung isang submarine eh. Di ba nila magawa pa yun? Oh. Tapos, ito, abot kamay itong dagat tapos sasabihin mo sa akin na meron na tayong technology na aabot talaga ng ibang mundo. Peke yung moon landing, confirm. Ito lang naman, question lang to. Confirm talaga. Ito, Kami na bibitaw nagsabi. to eh. Hindi, bibitawan ko na peke yung moon landing ng US. Sabi ni Sadaw yun, bahala kayo dyan. Hindi ako, Peke talaga, peke. sa tingin ko rin, pre. Uy, ang liit nung sasakyan ni Neil Armstrong, boy. Paano siya makakabalik niyang from moon to, tangin na nyo, sinira nyo yung moon landing. Di ba, sabi ko sa'yo, magbabago to pagka napanood niya yung lumang footage. Kaya nga eh. Lalabas ako, maganda nga yan kasi ugali. Sinungaling eh. Maraming magko-comment yan. Sige, 1969 daw. Yung pagpunta ni Neil Armstrong sa moon. Hindi pa ganun katagal. 1969. Tapos, wala pa naman tayong ganun katalas na na teknolohiya. Ang Para sabi naman ni makaano siya. pre, to be fair lang, ang sabi rin naman ni Neil deGrasse Tyson, Yan. ang sabi niya, kaya daw hindi na natin binabalik, kasi nakita natin wala daw kwenta yung moon. Yun ang sabi niya, pre. Can you imagine, yung ganyang kalit na spaceship, may gasolina yung pabalik ng moon to, Ang late, di ba? Parang dalawang van lang to. Ayan, Paano magkakasya yung gas niyang pabalik sa Earth? Kaya nga eh. Paano ba? Palpak. Tsaka isang logic pa, pre. Isang logic. Nakita mo naman Parang 12 feet lang to eh. Nakita mo naman ang SpaceX kung gaano nahirap mag-launch. 2020 pa yon. Oo. 1969 to. Gaano ka boplax ang technology nito? Diba? May cellphone yan, di pa nila nagagawa this time eh. Sipi mo, ito Pero mo yan. nag-iisip lang tayo ng dream job. Nadibang pa natin yung Diba? nasa Kasi matalino nga talaga tayo. Isipin mo, walang wifi, walang cellphone, hindi ganun katalas yung mga headset at microphone.
1969 eh. Tapos yung mga aeroplano natin, hindi pa ganun kalupit. Wala pa nga fighter jet nun na sobrang psung, yung talagang ganun, yung talagang sobrang bilis. Tapos kaya na nilang tumawid ng Earth to Moon. Tapos yung sasakyan ni Neil, search nyo yung sinakasakyan ni Neil Armstrong na spaceship sa Moon. Gago 12 feet lang. Tapos yung pagkakagawa parang parang bakal-bakal lang. Parang, Oo, alam mo yung yung temporary quarter ng mga karpintero. Yan. Oo. Ito pa isipin mo, paano nakalapag na maayos yun sa Moon? Di ba? Ang problema mo, pag alis sa Earth, ang hirap na perfectin. Sumasabog yung rocket. Sa atmosphere nga. O, tapos sa maling misang kalkulado, isang maling kalkulado, sasabog yung rocket. Natagos niya yon. O, paano mo ibababa ng moon yun? Di ba? Paano mo ibababa ng moon yun? Ang hirap ibaba ng moon nun. Na safe yung sasakyan mo. Okay, di nababa naman niya sa moon. Sige, walang problema dyan. Nababa sa moon. Paano naman siya makakaalis ulit sa moon? Ano siya babalik? Oo, nawala na siyang booster, di ba, sa rocket. Pag alis sa Earth, parang may booster pa yung kumakalas. O, wala na siya noon. Nagamit niya na eh. Baka hindi na bumalik kasi. Putang ina, bumalik siya eh. Dito siya Binlutot na lang yung In-airdrop na lang yung video. Tinanong ko pre si ChatGPT, sabi ko rito, is the first moon landing real? Sabi niya, yes, the evidence is overwhelmingly supports the first moon landing was real. Wow! Talaga? Apollo 11 landed on the moon, Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Dito galing si Buzz Lightyear kay Buzz Aldrin. Walk on the lunar surface. Ito. Nagbigay siya pa rin ng mga points kung bakit daw tunay. So, sabi niya rito, hundreds of thousands of people were involved. Around 400,000 people work on the Apollo program. Keeping a hoax secret among too many people for decades would be extraordinarily unlikely. So, kung talagang hindi totoo yung sa dami nung nagtrabaho, dapat lumabas na hindi totoo. Pero may lumabas kang hindi totoo eh. Dami nga eh. Ang dami nga nagsabi na hindi totoo. So baka, di ba, hindi na sapat yung binibigay ng government. Putangin na, spill ko na nga kaya. Ito naman yung mga wax. Ha? Babasahin ko. Sige. Ano yan? Mga wax claim. Hawks claim? Wax. Wax? Okay. Yun na yun. Sige. Yun na, game. Sabi, the scientific reality, the US flag is waving in the wind. There is no wind on the moon. The flag was built with a horizontal rod along the top to hold it upright. The waving motion seen on video was caused by the astronaut twisting the pole into the hard lunar soil, making the fabric ripple like a pendulum in a vacuum. So yun yung dead giveaway sa kanila. Kasi may nagwe-wave daw yung flag na dapat nga hindi. Yun pala, ang reason naman nila, inikot-ikot daw nila yung pole. Ba't mo ikutin? Lakas trip mo Diba? Di ba? Sabi naman dito, there are no stars in the background sky. Ito naman sabi nila, the landing took place during the daytime on the moon. May palusot pa rin Because the sunlit lunar surface and the astronaut white spacesuit were highly reflective. The cameras use fast shutter making the faint stars invisible against the bright foreground. Dawing palusot, no? Sa sobrang liwanag nung suit, hindi na nakikita yung liwanag na stars sa likod. Ito pre, may isa pa siyang dito, which is ito yung alam ko kung bakit pinush ng Amerikano to Kung bakit nag-uunahan sila. Kasi kalaban ata nila yung Soviet sa paunahan. Malamang. Oo naman, ito sabi niyo, the Soviet Union never disputed it. So isa yun sa mga nagpapatunay daw na totoo. Kasi kalaban ng Soviet, so hindi nga totoo yung landing. Dapat sinabi na ng Soviet Union na hindi totoo yan. Pero hindi nga daw nagkumontra yung Soviet. So baka totoo. Sabi dito, never disputed it. The USSR was the United States chief rival in the space race. Ito yun It tracked Apollo 11 with its own radar. So it tracked Apollo 11 with its own radar and radio system and publicly acknowledged the landing. Mismong kalaban nila ito. Pero hindi. If it had been fake, the Soviets would had
every incentive to expose it. Hindi, kaya di Which nila, makes sense. hindi, kaya di nila in-expose. Kasi gusto rin nilang kunin yung ano na yun. Naunahan lang sila. Naunahan lang. Huwag natin ibukin kasi hindi pa tapos to tayo ang sunod na ano dyan. Di ba? Ooh. Di ba? Kasi pero, yun na ang question natin. Okay, totoo. Bakit ganyan nga yung footage nyo? Yun pa rin ang tanong natin eh. Bakit ganyan ang footage nyo? Totoo naman pala. Hmm. Yun ang tanong dun. Di ba? Ito pa sabi, moon rocks. So, Apollo astronauts brought back about 382 kilogram. So, isa yun sa mga evidence na nagbalik daw sila ng 382 kilogram or 82 pounds of lunar rocks and soil. Or hindi kaya ganito, meron talagang nakaland doon. Pero kasi imposible. Inisip ko may nakaland, pero independent sila. Tapos itong mga to, ninakaw yung information inown nila as theirs. Kasi, yung Government. ng government. Kasi, ito yung, ano kasi, yan yung malinaw na halimbawa na ano na whoever has the information has the power Diba? Kaya gusto nila palabasin na sa kanila yon. Diba? Para sa Bago yung narrative kasi, no? Oo. Kasi basta yun yung question doon. Totoo pala bakit yung mga sumusunod yung footage, bakit ganyan? Di ba, Tapos hindi na nila maulit Bakit? Kasi alam na mga nila na maraming tao ang nagda-doubt na. Why di nyo ulitin? Yeah. Di ba? Hindi ko mag-viral ulit yung pag inulit. Oh, ito pa pre, medyo obvious evidence na pwede nilang i-check. Sabi dito, retro-reflectors are still on the moon. So may iniwan daw sila doon pre. Retro-reflectors are still on the moon. Apollo astronaut place mirrors on the lunar surface that are still used today by observatories to measure the Earth-Moon distance with lasers. Paano mo makikita yung salamin sa laki ng moon? Hindi, sabi Zoom naman lens. dito, true Kakong hirap pa rin hanapin nun. True. Isipin mo buong mundo yung zoom lens. Isang buong malaking mundo ang zoom lens mo. Kakong hirap pa rin ni trace nun, pre. Katuldok lang ang salamin, di ba? Pero ata pagka meron kang powerful microscope, possible na may makita ka talaga. Tinan ko ako naman mag-search ha. Ay. Ano pangalan? Retro-reflector? Retro-reflectors Sige, ako daw. Ito naman, I agree. Abot yun ng telescope. Pero, paano mo telescope sa buong moon yung pre kung saan nakalagay yun? Di ba? Kung gets kita, makikita mo talaga yung lupa doon. Isipin mo kung gaano makahanapin yung dun dito yung salamin. Oo nga, no? And bro, salamin lang yung hinahanap mo, boy. Ang liit ng boy. Ganun ba kalaki yun? Diba? Kaya Kasi, nga At least isang buong building yung salamin. kasi papasok pa rin yung point mo dun sa spaceship nila Di ba? Kasi ang liit nun. Paano ka makakalagay ng isang reflector doon na kita galing sa isang mundo? Di ba? Para makita mo ang isang bagay from the other side of the planet nga, kailangan parang isang maliit na bansa ang gagawin mo Oo, pero yun na yung pinakamadali-dali. Oo. Pero malaki pa rin yun, di ba? Malaki pa rin yun. Ang hirap. Tapos yung pa, iiwanan mo lang yung salamin. Gano'ng kalaki yung salamin na yun? Ganito? Tangina. Tapos hanapin ko sa telescope yan. Ayun Sabihin, may super ka na nun. Mataas. di ba? Sabihin pa natin yung telescope mo talaga nakaka-zoom na talaga ng lupa ng moon. Paano mo hanapin yan doon? Kaya nga makes Ganda ka sense. gagawin doon. Tama yung argumento mo. Kasi ito itsura niya, di ba? Yan ang itsura niyan. Ay, ang liit, pre. Ang liit nga. Tapos ito pa. Itong footage nito, di ba ang purpose nga nila, dahil parang nga makita ng mga makita ng mga kung sino man telescope. Yan. Umiikot yung moon. Saan natin hahanapin yan? Kaya tinan mo, wala naman silang footage pa rin. Wala. So, ano lang ulit to? Box. Fictitious claim na naman to. Kasi picture lang Sinabi mo na merong retro-reflector pero wala namang naglalabas ng image in this present time na, ayan yung retro-reflector. Kasi ang hirap hanapin. Putang inang yan. Di ba? Kaya ba kalaki yung moon? Parang isang earth din yun. Hindi nagkakalayo, di ba? Putang ina. Diba? Hirap talaga maniwala sa'yo, Neil Armstrong. Kaya gusto ko nga maging totoo. Meron ako sinabi doon na totoo kasi nga, based doon sa mga movies, ang sarap nga naman. Pero kung ganun lang papagawa sa akin, lalagay ako sa studio, tapos patalon-talon ako doon. Puta, wag na. Tingin ko since kailangan ganapan ni Neil Armstrong to, ako confirm ko na sa akin, naniniwala ako peke yung pag moon landing.
since kailangan niya ganapan yon, tingin ko yung pagka-astronaut niya by heart, siguro nawasak din nung scene na yun, pre. Ooh. Yung the fact na kailangan niyang gumanap ng ganun. Bullshit. Tapos kailangan niya umarap sa isang daang interview. Kailangan magsisinungaling ka, boy. Ina, no? Ino, nakakainis yun. Okay. So ikaw naman. Ang ina yung mga dream natin, binabasag natin. Kanina yung MotoGP. Ako, no? Sabi sa'yo, hindi na tayo babalik sa dati kahit anong pagkakaano natin. Wala, eh. ito. Hindi mo na Curse to. Hindi mo na mabublue pill. Oo. Pero ang sarap, di ba? Oo. Dream work. Dream work. Yung talagang katingin Ay, mo cool work na lang siya. Oo. Ikaw, kahit ano pre. Kahit ano yung dream mo nung bata ka. Kasi kung dream ako, music talaga. Gusto ko talaga magbanda. Banda talaga. Kaso ang hirap kasi kumbinsihin ng 5 tao pa sa isang pangarap eh. Yun ang naging challenge ko ng banda, pre. Oo, no? Paano kaya? Kaya nga nung high school ako, ang dami kong gusto maging kasama sa ganyan, nagigitara, ganyan. Eh, putang ina, yung fact na mag-studio rehearsal kayo, magkano, tapos yung iba tamad pa mag-practice, tapos kailangan magkasundo kayo sa isang tutugtugin. Eh, paano kung di niya type yung rock? Yung isa balad lang pala gusto. Ang hirap pagkasundo-sunduin sa isang gusto. Totoo yun, no? Oo. Kaya dun, isa rin yan sa, besides dun sa ang galing nilang gumawa ng kanta, eh yung, paano nyo nagawa yan? Sa pagkasundo. From zero to famous, magkakasama kayo, di Oo, ba? nang hindi kayo magwawatak-watak. Eh, syempre pag ganyan na kayo ng pera, di ba, sumikat kayo, pang, ayun na, ilaki yan na ng ulo yan. Diyan na matutesting. Kaya nag-rap ako mag-isa. Wala ko kailangan kumbinsihin, pre. Kaya ako, Mag-isa ka lang sa computer. Oo, wala ko no? kailangan kumbinsihin, God. pre. Doon ako napunta sa iyo. Sarili mo lang kailangan mo kumbis. Puta, kailangan ko gumawa ng kanta. Oo, dapat di ako tamad. Ganun. Totoo. pero, eh. tinan mo, yan, itong, kung tutusin, ano sabihin ko, dream, pangarap mong trabaho, dream job, katarantaduhan yun, di totoo yun. Hindi ba totoo? Yung Ay, yung mga- masarap na lang na work. Yung masarap na trabaho para Eh, kasi kung tatanungin mo ako ng ganon, itong ginagawa natin, ito na yung dream ko eh. Ito naman pinapaano nga Hindi, na. Binabasag mo na hindi naman na! natin. Ayaw mo. Kung Oh, yun ang sige, dream sige, niya. okay. Kasi tinan mo pagbata ka, di ba naturuan tayo, ang dami, I wanna be a doctor, I wanna be a pilot. Ah. Tangina, ngayon dito tayo sa stage natin, tangina, hindi naman pala pangarap yung na yan. Ang hirap din pala. Alila ka rin pala Wala, dyan. oh. 12 hours ka dyan mag-opera-opera. Ibang uri ng shit lang talaga. Hindi ako sabihin ko, tangina, dream job, wala yan, galingan mo ngayon. Yun ang talaga sabihin mo, galingan mo araw-araw. Dream job, tangina. Di ba? Pero gago dream job ko rin maging pilot dati nung bata ako. Ako sa konduktor, nakangasan ako. Konduktor ng jeep. Oo, pare. Nung bata ako, feeling ko ang gandang racket nun. Kasi lagi may pera. Yun nga eh. Tapos nakikita ko siya. Syempre, bata ako, hindi ko alam yun, di ba? Nung bata pa ako, bukod sa nakakalibre siya ng gala, nakikita ko, nakakauwi pa siya ng 200 pesos. Mga ganun, 200 pesos, 300 pesos. Eh, malaki na yun that time eh. Diba? Eh, malaki na yun. Nabibili niya gusto niya. Nakapag-computer siya ng Anli. Yung pala po, tangina, maliit pala yun. Hindi ako, dream na lang. Dream, Sound trip ka lang. Angas mo, papatabi ka ng chick sa harapan, di ba? dream vacation. Dream vacation na lang. Dream vacation. Layo naman nun. O, sige. kung Pagbigyan mo, bagay- pagbigyan mo. Dream vacation in 3, 2. Gusto ko nasa yate lang tayo. Yung ginagawa nila Gio, ang sarap nun. Nasa yate lang Oo. tayo. Di ba? Doon tayo. Malaki dapat yung yate. Putang ina, okay. Pwede matulog. Oo, doon tayo nagbaboxing. Doon na rin tayo nagpapapasok ng mga party. Doon na rin. Argentina tayo. Tara. Diba? Oo. Alam mo, Tapos, dahil Saan nga, tayo, mga alpha males tayo, naghahanap tayo ng Putang ina mo, danger. dineclare pare. Punta tayo ng ng Bermuda Triangle, pre. Tang ino, no? Tapos, may gagawa lang tayo ng team. Isang malupit na captain, isang siguro 5 pirata para mag-aalam nila magkuhila-hila ng mga kung ano-anong shit. 5 pera. 5 pirata kasi pangit pagka-professional, malamya. Pag yung pirata, maasa mo pa sa barilan yun. Pirata talaga gusto mo, Mga ha? pirata gusto, yung mga taga-Sumali. Putang ina, Tara, babayaran namin. Mga tanga yun eh. Yung umaakit sa di ba? ina mga tanga. Mga tanga yun, pre. Pero basta,
magkaroon tayo, sa yate kasi, doon muna, meron pa ako naisip na isa pero doon muna. Sa yate, ang sarap magpakalasing-lasing doon yung ang hangover ka talaga. Kung tatalon sa gabi Huwag na sa gabi, kasi sa kinabukasan, ligo, park muna tayo dyan, ligo tayo. Yun ang masarap gawin pag may hangover ka, maligo talaga sa tubig. Kung masusuka ka, doon muna isuka, di ba? Bakit? Pwede ka umihi. Ihi ka lang. Ang hirap kasi pag hangover, pre, tas init na init ka, nasa lupa ka. Ayaw mo naman mag-aircon kasi parang hindi mawawala yung hangover mo doon, mag-aircon ka lang sa kwarto. Walang kwenta yun. Masarap pag may hangover, masarap mag-recover sa outdoor eh. Nakakahangin ka, nakakadagat ka. Di ba? Pero gusto ko yung klimang Baguio. Alam mo yun, tapos nasa dagat tayo. Meron bang ganun? Meron, pero sa ano ka, doon na sa Sa ibang bansa taas. na. Sa taas. Kaya ang sinunod ko nga dyan, ang gusto ko, may lumabas sa algorithm ko na ito nakaraan eh. Yung wall ng Antarctic ba to? Basta sa north. Another conspiracy na naman yan. Oo, putik. Ang taas na ice wall oh. Gano'ng kataas? Ang taas parang bundok pero ice wall na pa ganun. Ang taas. May conspiracy din dyan, pre. Ano daw yan? Na ito daw yung Earth natin, itong Earth na kung nasan tayo walang yelo. Ito yung experimental or parang tayo yung mga guinea pig ng mga nandun sa beyond ng ice wall. Nandun daw yung mga tunay na elites. O yung ice wall, yan yung mga elite humans. Kumbaga, yung intelligence niyan beyond natin. Tayo mga experimental. Tapos, kung sino daw yung kung mga pinakamatalino dito, kinukuha din na yun doon. Kinukuha nila. Kaya, madalas, Ba't hindi sila madiscover eh? may wall eh. Oo, May sikreto wall. nga, bawal nga. Bawal. Plano Alam mo yung binabaksak yun. Kaya nga, may mga flight katulad nung flight, correct me if I'm wrong guys sa comment section, yung galing Bali, Indonesia, na nawala. Tapos no trace kung nasaan. Tapos, yung black box kasi nandun makikita yung mga kung saan, anong ginawa nung hindi rin nila makita, pre. So, imposible na yon. Sa record ng mga na-accident sa flight, imposible yung nangyari sa kanila na walang trace na nawala sila. Ang sabi nga, lumusot doon, siyempre, pinabaksak, bawal nga eh. Doon bumaksak. Kaya hindi mo makita rito sa Earth, dito sa part natin, kasi nandun sa kanila bumaksak. May naisip na tuloy ako, invitation sa yung mga nasa Discord ko na, tsaka mga papasok sa Discord ko, buksan nga natin yung conversation. Doon natin pag-usapan yan. Baka kasi mayroon dyan, may mga alam talaga marami nang nabasa. Tinatamad na ako mag-research eh. Papakinggan ko kayo, baka mag-usap pa tayo ng voice call para next time mapag-usapan natin. Kasi pare, may mga sinasabi pa sila na yung mga prominenteng tao sa Vatican, nagpupunta daw doon. Nagpupunta doon. So, mayroong conspiracy na nagkukross sila doon sa part ng ice wall na yun. Di ba? Pero ano kayong sasakyan ng... Ngayon kasi bagay na bagay na parang pinipigilan talaga nila. Bawal talaga dumaan doon eh. Di ba? Laging sinasabi, anong tawag ito? Yung mapa ng mga piloto. Basta pinapaiwas palagi doon. Kasi parang may radio wave daw, parang ganon. Na pagka dumadaan daw yung electricity, consider mo, wala talaga yung electricity, babaksak talaga yung aeroplano mo. Or yung communication, talaga hindi daw nag-work. Parang may radio wave daw something doon, kaya bawal doon. Ush! Kung ako matalino ako, kunyari may elite kami, kaya ng technology ko yun. Di ba? Bawal talaga rito. Pagka may dumaan na electricity rito, which is yun lang yung kaya ng mga guinea pig na tao, ang tawag yung EMP. May EMP talaga, mawawala. Mawawala talaga. So, Electromagnetic positions. Ang Bermuda Triangle, bawal din daanan yun, di ba? Sabi, hindi. Yun naman yung Bermuda Triangle, parang ganyan din. ang ihigop. Oo, pero ang sabi naman, yung Bermuda Triangle daw is delikado naman siya sa dagat. Kasi marami daw kung ano-ano nangyayari. Andun daw yung Pacific Rim eh. Yung lumalabas yung mga monster doon. Alam mo ba, ano na po nagki-Pacific Rim? Gusto ko tuloy magkaroon ng ganun. Pacific Rim sa buong mundo, no? Angas nun. Ongos nun. Pero Kaiju. Pero for sure, dahil ginawa ng tao yun, may kalaban ka rin for sure. Pre,
Kaya naman ginawa ng tao yung mga Pacific Rim, yung mga robot kasi may kalaban silang halimaw. Mga kaiju, di ba? Kaya parang hindi rin siya magandang sign eh. No? Pero maangas na job yun, ha? Piloto ka ng Pacific Rim. Puta, buti dinagdag mo yan. Oo, ako din gusto ko niya. Maangas na, bababa na kami, dito na kami! Dun, 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 dun. Siguro lahat ng lalaki yun ang dream, no? Mag-pilot ng mag-pilot ng Pacific Rim, Pacific Rim, oh, Jaeger. Oo. Angas na. Ano mo na ba yun? Na- Jaeger. Ay, Yung Pacific Pacific Rim Rim. mo. Pero diba? marami pang ano yun? Isa lang. Dalawa. Hindi, yung dalawa. Huwag mong pansinin yun. Pangit ng pangalawa eh. Oo, putang ina. Ginawa nilang Power Ranger eh. Oo, baduy. Pero yung una, napaka-suspense talaga. Oo, ganda naman. Pangalawa, tangina, kanya-kanya ng skills. Tangina, body niya. Laging Power Ranger nga eh. Ito pre, ganito. So, yung side mo na hindi ka naniniwala kay Neil Armstrong, posisyon ng mga flat earther yan, pre. Posisyon ng mga flat Ito earther. ba't ang layo naman? Ang layo naman ng... Tangina, napunta na ako sa position na ganon. Hindi ganun nga. Kala ko ba ina-announce mo na kanina? Hindi, ina-announce ko Similar na... nga kayo sa part na yun. Hindi ba kaiba? Yun, dadagdagan ka sa pagkakilala ko sa'yo, ito hindi ka ulit mag-agree dito. Ngayon, matutuwa siya mga flat earther na, parehas kami misa daw kasi hindi kami naniniwala sa moon landing, bullshit yan. Okay. Ngayon, pero ito ang sigurado akong hindi ka mag-agree na posisyon ng mga flat earther. Yung mga... Ba't mo ba kasi ako pina-flat earth? Hindi nga ako flat earther. So, hindi nga. Pero ito pa nga sasabihin ko, lalong hindi ka na flat earther pag narinig mo to. Tinan mo to. Makulit sa ginagawa nila, pre. Kasi nga, ang mga flat earther, naniniwala yan sa giants and dragons. Kino-conspiracy nila na sinisikreto daw sa atin yon. Pero totoo daw talaga yon. Pero ito ang bagay na natatawa ako sa inyo. Ang ebidensya nila na totoo ang dragons. Pag tinignan mo yung mga bulkan, sa buong mundo, tingnan mo yung mga zoom out ng bulkan. Ang nakikita daw nila, yung mga bulkan, mukha ng dragon. Mukha ng dragon. Ganon. Yan! Ganon! Ganon, pre. Sa kanila, sa kanila, yun, isa yun sabi ko, tangina, bakit nyo naman kinuwang yung pampahina ng... Oo, nakakainis naman eh. Dahil daw buka ng dragon. Ano ba? Ba't di naman gumagalaw yan eh? Oo. Tangina, siguro ang point nila dahil lumalabas yung lava, dragon na yun. Ito siguro yung dragon sa ilalim mo. Para sa kanila ganon. Ang kulit, no? Nakakainis naman eh. Ang tamad naman ng dragon na yun, lumabas ka dyan sa vulkan. Tsaka ang dami parang tatlo yung nakita ko. Tatlo yun. Sinasabi, tinan nyo to, zoom nyo to pero English. Zoom nyo to, tinan nyo tong vulkan na to, tinan nyo. Tinan mo mukhang dragon ito yung mata niya, tsaka Ang baba kasi, kaya napagtatawanan kayo eh. Para siyang Pangit yung eh. albularyo yung umahanap na lang ng image dun sa kandila. Oo. Sa tawas ng gago. Ayun, mukha. Yeah. Pina-point out yung ayan yung mata. Kahit mukha naman pa no? Ayan yung mata Ito niya. naman si mama ko, uto-uto din eh. Spaghetti tuloy siya dun sa punong natabig ko. Tangina nga. Kasi ito yung puno, yan yung nakabati sa anak mo, kaya nilalagnat niya ngayon. Albularyo, nagtatawas. Luto agad silang pansit, spaghetti o biko. Lagay sila doon sa puno eh. alam mo, yan, tingin ko sa mga ibang albularyo na yan. Hindi, balik muna tayo doon sa flat earther. Hindi pa tayo tapos eh. Hindi, yun na nga yun eh. Yun na yun. Naniniwala sila dun. Okay, hindi ako flat earther, guys. Hindi rin ako naniniwala ng 100% na bilog ang earth. At doon ako sa... Wala pa. Pare-pares tayong hindi sure. Oo, hindi pa sure kung flat ba o... Pero kasi pwede rin oblong eh. Pwedeng hindi naman yung perfect circle talaga. 'Di ba? Pwedeng pa-oblong pala yan. Hindi lang natin masyado napapansin. Pero ang sigurado ko lang, hindi yan triangle. Yun na lang siguro. Okay? Doon ako sigurado. Hindi yan triangle. Pwedeng oblong yan. Pwedeng saktong bilog. Yan. Pwedeng flat. Pwede. Kasi nga naman paglabas ng earth parang wala na siyang sinusunod na ng kayang kunin ng mata. Especially kung ganun kalaki yung bagay. 'Di ba? Hindi na siya kayang sukatin ng mata eh. So, tangina, hindi yung nag-make sense yung itatago ng government yung dragon. Puta, ang government pa lahat ng pwedeng gamitin pang gera, nilalabas ng mga yan eh. Tapos yung dragon natutulog lang dun.
Ewan ko ba dito sa mga to, tangay nagagamit kayo ng argumento. Ano matutulong sa argumento yun na may dragon na nakaano dun? So, yung ibig sabihin And also- pala nakangangang ganun daw. Oo. Matatamad, mubugal na apoy. Anong klaseng purpose sa buhay niyan? Tangina. Laban! May dragon. Nga ganun lang. Akala ko pa rin, nung sasabihin nila na may dragon, merong parang maliit talaga dyan na bumubuga ng apoy na ayaw ipakita. Akala ko ganun. Puta, ang pinakita, vulkan. Picture ng vulkan. Tangina. And anong connect nun sa flat earth, diba? Doesn't make any sense. Kahit magkaroon ng dragon sa vulkan, parang, okay, and then bakit flat? Because of dragon? Walang kakonect-connection yan. Maraming salamat, guys. Oh, yun. Para kayo ba mga pare, ano ba ang ano ninyo? Since nag-share kami ng mga dream or ridiculous na job na gusto namin kayo ba, share ninyo yun sa baba tapos elaborate ninyo para matuwa tayo dyan. Alright? So, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Triple PMJ. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.